So, good morning guys. Kakauwi lang namin kahapon. Galing kami sa kapatid ni Mister. Nagstay kami doon ng one night. And medyo malayo yung bahay nila. Malapit na yun sa London. Parang 1.5 hour na lang sa London. Pero pag car, parang less than 1 hour. So, pagod na pagod kami. And then, lunch na. Pumasok na si Mister. Gagawa lang ako ng lunch ko ngayon. So, habang nandun kami, kwento ko na lang din sa inyo na kailangan kong bumalik sa hospital. Kasi yung last na punta namin doon is nagpag-glucose test nga ako. And then, parang sabi ni Mister, nung tumawag sila sa akin habang nandun kami, kasi siya yung pinakausap ko. Kasi hindi ko maintindihan yung accent pag nasa phone. Mas madali kasing intindihin yung accent nila pag kausap mo sila face to face. So, yun nga, sabi ng midwife na medyo mataas daw yung sugar ko. So, dito kasi guys, ang Buntes, merong app na binibigay sila sa phone. Kailangan mo yung i-download. And then, nandun lahat ng updates, yung urine test, blood test, ganyan. So, yung glucose test ko nga, sabi nila, tignan ko daw dun yung result. And then, nakita ko nga na high yung result. So, nung nandun kami sa kapatid niya, kami dumating dun, Thursday. And then, pinapabalik agad-agad kami ng Friday sa hospital. Kaso, Friday nga kami babalik dito sa bahay. Kaya sabi ni Mister, hindi kami makakabalik kasi medyo malayo talaga yung biyahe, guys. Grabe yung biyahe namin pa uwi, parang 5 hours kasi yung maraming delay sa expressway ang tawag natin sa Pinas. Pero sa kanila dito, ang tawag ay motorway. So, napakadaming delay, traffic, ganyan. Hanggang sa sobrang napagod na nga ako, nakatulog na nga ako ng parang 1.5 hour sa kotse. Kasi, ang aga kong nagising nung Friday na yun, nung araw na yun, na pauwi ka. Mag-prepare lang ako guys ng lunch, kasi lunch na dito. Hindi ako nakakain hindi ko alam kung anong kakainin ko talaga, kasi gawa nga ng sugar ko ang taas. Parang hindi yata nagre-response or nagpo-produce ng insulin yung aking body dahil sa aking baby sa tiyan. So, pagbalik pa namin sa Monday, saka ko pa malalaman kung anong dapat gawin. Bakit ganun yung glucose result ko? Samantalang nagpa-glucose test naman ako sa Pinas. Normal naman. Hindi ko alam guys kung bakit ang taas ng glucose test ko dito. Siguro kakakain ko ng biskuit. Kasi pag nagugutom ako, kain ako ng kain ng biskuit. Pero nung nagpa-glucose test naman ako sa Pinas, ay normal naman siya lahat. Ewan ko dito. So, yan for now. Siguro magsasalad lang ako. So, pag uwi namin, dumaan kami sa grocery. Sabi ko kay Mr. gusto ko na umuwi kasi ako iihin na. Kasi hindi nga pwedeng umuwi basta agad-agad kasi wala kaming stock dito sa bahay. Kaya dumaan pa rin kami kahit nag-ihin ako. Tiniis ko na lang. So, lang ako, magsasalad lang siguro. So, yan guys. Ito na lang muna yung aking kakainin. Tapos tomato. Pigaan ko ng lemon. Tsaka lalagyan ko ng olive oil. Para mas malasa kahit paano. Yung mga hinanda nung kapatid ni Mister kahapon, ang sasarap niya, kahapon, nung nakaraan din, nung dumating kami doon, ang sarap ng chicken. Ewan ko kung anong ginawang luto. Tapos nung dinner, nagluto ng beef, ang sarap din. Tapos sabi ko kay Mister, ang sarap ng pagkakagawa. Iba yung rice. Parang low grain rice. Tapos may kahalo siyang, di ko pa alam kung black or brown rice yung kahalo na yun. Pero ang sarap niya. And then, binigyan pa kami ng rice. Sabi ni Mister, huwag mong tanggihan. Kasi alam niya wala akong rice dito sa bahay. Kaya yung binigay na rice na yun, hanggang ngayon nandun pa sa bag ko. Mamaya kukunin ko. Sabi ko nga nung binigay sa akin, kasi yung kapatid niya, pinagpapahinga na ako kasi baka daw pagod sa biyahe. Tapos sabi ko nga, itatago ko na rin yung rice na bigay. Ang sarap niya guys, promise, ng rice. Tapos iba silang magluto, parang pinakuluan ng matagal. Tapos itinapon yung excess water niya, parang nilagyan lang ng timer. Sabi ko kay Mister, baka yung binili namin rice nung noon-noon pa, last December, di namin kinain kasi parang plastic. Matigas kasi siya. Sabi ko, baka mali yung pagluto namin ng rice. Hindi katulad ng rice natin dyan sa Pinas na ini-steam hanggang sa ma-absorb yung lahat ng water. Dito, tinatapon pala nila. Kaya itatry ko yun sometimes, yung rice na ganun. So, kukuha lang ako ng kaunti dito guys sa lettuce. Para ito ang gagamitin ko. Then, hugasan ko lang.
Then, dadagdagan ko na lang siya ng ibang flavor. Ang pangit itong lagayan, ililipat ko to sa ziplock. Ililipat ko siya ng plastic dito, mas maganda. Kasi parang ang liit. Yung kapatid pala niya, ang daming binigay na parang plato. Kitchenware. Mamaya i-open ko yun. Alam nyo guys, actually, itong kutsilyo namin, isang set, galing to sa anak ni Mister. Tapos yung plato na ginagamit namin na may kulay green sa gilid, galing din yun sa anak niya. So, ang dami nilang binigay na gamit. Tapos yung kapatid niya na isa, si Mister kasi ang bunso. So, yung kapatid naman niya na isa, nagbigay naman ng mga Pyrex. Yun nga, itong isa, yung maliit, ilalagyan ko ng salad. So, ito, hindi ko alam kung 2 or 3 yung binigay niyang Pyrex na ganito. Kaya parang halos wala kami masyadong binili ni Mister na gamit. Ang binili lang namin is yung mga lutuan, isang set yun, kulay green. So, yung kapatid niya, nagbigay din ng mug. Kinuha namin kasi para pag may bisita, meron kaming mug na ipapagamit. Ninipisan ko lang ng kaunti. So, lalagyan ko lang din siya ng pipino. Tingnan nyo guys yung pipino nila. Kulubot yung balat. Minsan napapagkamalan ko tong ampalaya. Lalo nung bago pa ako. Tapos pag nung nilapitan ko, tapos hinawakan ko, pipino pala. Kain tayo guys. So, habang nakain ako, mag-edit-edit lang ako ng kaunti. So guys, ito yung galing sa kapatid ni Mister kahapon. Nung umuwi kami, mga dala-dala namin na bigay. Hindi naman siya bago. Kaso sayang, diba? Pag i-dispose lang nila. At plano daw nga yata ay dadalhin sa charity shop. Yung iba pang gamit na hindi namin kinuha. So, ang cute niya. So, iba-iba rin yung itsura. Ito mga normal mugs lang. Sabi ko kay Mister, okay lang naman yan. Kasi kakaunti rin yung mugs pag ganyan, pag may bisita. So, ayan. And then, ito, mga may design, isang set. So, ayan na yung mga bigay, guys. So, sayang naman kung tatanggihan ko. Free naman kasi siya. Kasi, parang may iba pa nilang gamit. Ang dami kasi nilang gamit. Parang i-donate daw yun sa charity shop. Ang cute na ito. So, ito maganda rin itong lagayan ng tea. Tapos, ganyan na pala yan. Cute, diba? Or ito, coffee. Ganda. Although, medyo old model na siya. Pero, ang ganda pa rin. Pwede siyang pang-design lang. Ganyan, sa mga cabinet. Kung ayaw gamitin. Then, pwede naman siyang gamitin pag may mga bisita. Tapos, ito, pwedeng lagay ng ulam pag naluto. Wala kaming ganitong shape. Kaya, sabi ko kay Mister, okay lang yan. Maganda yan, magagamit natin. So, yun lang guys. Mamaya ko lang huhugasan. So, guys, may isa pa palang bigay yung kapatid niya, yung pinuntahan namin nakaraan. Itong lutuan ng egg. Ang galing, oh. May kanya-kanyang slot yung egg para sa porch. Parang lutuan siya ng porch egg. Yung hindi siya tiniray, parang nilaga, pero wala siyang shell. So, ang cute. So, ayan. Binigay din niya yan. Parang mahal-mahal ang bigat-bigat. So, nahugasan ko na to. Magagamit namin to kasi mahilig akong magluto ng egg. Tsaka, maserte kasi pag porch egg yung niluto. Less oil siya. Actually, wala nga siyang oil eh. So, ayan guys. Magluluto ako ngayon ng dinner. Ang lulutuin ko lang ay munggo. Lalagyan kong giniling na pork, tsaka itong sotanghon. Kasi nga, hindi ako makapag-kanin dahil hindi ko pa alam talaga kung ano bang lagay ng sugar ko. Malalaman ko pa sa Monday. So, ito lang muna. Para at least, kahit munggo yung aking lulutuin na may sotanghon, medyo mabubusog ako. Kasi nga, yung lunch ko ay salad lang. And nagugutom na ako. Naisip ko na rin magluto. Binabad ko na tong munggo kanina. Kaso parang kulang pa. Pero papakuluan ko na siya. Lalambot din naman to.
And then, igigisa ko na yung pork. Giniling. Para lumambot-lambot na siya. Nakalat pa yung mga plato at mugs na galing sa kapatid ni Mr. Hindi ko pa nahuhugasan. Ito muna uunahin ko magluto ng ulam. Pagkain kasi medyo nagugutom na ako. So si Mr. hindi ko alam kung anong kakainin niya or ika-partner niya dito. Pwede naman akong magluto ng rice later. So ayan guys, maghihiwa lang ako ng sibuyas tsaka nitong bawang para sa gagamitin ko na giniling. So magsi-7 na dito kaya nagugutom na ako. So sobrang nagki-crave na rin ako guys sa munggo kaya ito na talaga ang aking lulutuin for dinner namin. Lalagay ko na itong giniling para ma-fried na siya. Sasalin ko lang itong munggo guys para humalo yung lasa sa giniling. Ito yung pinakuluan kanina. Para dito ko na lulutuin ang dire-diretso sa stainless. So, ayan. So, antayin ko lang to gumulo guys. Tapos, saka ko na ilalagay itong sotanghon na aking binabad. So, ito malambot na siya. So, ayan. So, hinuhugasan ko na yung mga gamit na galing sa kapatid ni Mr. Para hindi siya nakakalat dito sa kusina. At kahit paano lumuwag-luwag dito. Kasi guys, kung makikita nyo, maliit lang talaga tong kusina namin. And pag nagpatong-patong ako ng madaming gamit, puno agad. Sikip-sikip niya agad. Ang hirap agad kumilos. Kaya habang ako, luluto, hugasan ko na rin. Ayoko kasi guys na itatago ko yung mga plato nang hindi siya nahugasan. Kaya hugasan ko na muna. So, luto na yung munggo, guys. Kaya, ilalagay ko na yung aking sotanghon. And then, para konting mulo lang, papatayin ko na rin yung aking apoy. Maya-maya na ako magluluto ng rice para kay Mr. Konting-konting rice lang talaga yung lulutuin ko sa kanya. So, itong munggo, medyo madami. For sure, makakain ko pa bukas. So, yan. Papakuluin ko lang ng kaunti. So, bali, tinatapos ko lang tong aking mga hugasan. And then, tutuyuin ko na siya. Ang gaganda ng design niya. Ang gaganda, nakukyutan talaga ako. So, ayan. Luto na yung munggo, guys. Then, isa-separate ko lang yung sotanghon. Kasi sisip-sipinan yung sabaw mamaya.